Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Dahil mag-aalas 3 na ng hapon kaya nagmamadali na si Dave sa pag-aasikaso. Umuwi kasi siya ngayon ng bahay para tulungan ng kanyang lolo Isko sa pag-aayos ng kubo nito na nasa likuran ng kanilang bahay. Dating kulungan ng baboy ang naroon pero ngayon wala ng mga baboy kaya naman naisipan ng matandang lalaki na gawa na ng kubo. Doon kasi nila ilalagak ang mga kung ano-anong bagay na pinagagawa nito. Hindi rin alam ni Dave kung anong meron ngayon sa kanyang lolo pero nitong nakalipas na buwan kasi ay nawiwili ang matandang lalaki sa pagkukoleksyon ng kung ano-anong bagay na meron daw kinalaman sa mga kababalaghan ng mundo. Nangunguha si Lolo Isko ng mga kung ano-anong bato, halaman at kung minsan ay mga lumang santo na sinasabi niyang meron daw kapangyarihan. Hinahayaan na lang ng edad 27 binata ang kanyang lolo dahil may edad na to at bukod doon ay hindi naman nakakaperwisyo sa ibang tao. 80 years old na si Lolo Isko. Medyo mabagal na maglakad pero malakas pa ang pandinig. Malinaw pa ang mga mata, memorya at nakakausap pa na maayos kumpara sa ibang matatanda sa lugar nila. Babalik na po ako sa palengke ha. Magbubukas na po kasi yung tindahan ni Tia Nelia eh. Ay sige, mag-iingat ka apo. Lalo na sa mga magagandang babae. Kalimitan ngayon sa mga ganon kundi aswang masamang elemento na nagkukubli sa maamong muka. Si Lolo talaga. Yan ka na naman po sa mga pananakot mo eh. Paano kung magkaka-girlfriend yan kung papayos mo ng papayos sa akin yung mga babae? May magandang babaeng bagong salta pa naman dun ngayon sa palengke. Kaso, malayo-layo sa tindahan ni Tia Nelia eh. Kapag nahanap ko yung anting-anting ng kapatid kong si Miranda, ibibigay ko sa iyo yan. Doon mo malalaman kung totoong tao o hindi ang nakakasalamuha mo. Sige po, Lo. Alis na po ako. Ipinadyak na kaagad na matangkad na binatang payat ang kanyang bisikleta at mabilis na nagmaneho papunta sa palengke na hindi naman din ganon kalayuan sa kanilang bahay. Naabutan niya si Tia Nelia, ang pinsan ng kanyang nanay na nagsasalansa ng ilan nilang paninda. Kaya agad niyang ikinadena sa maliit na poste ang kanyang bike at dali-daling lumapit doon. Pasensya na, Tia. Nalita ko ng dating ha. Si Lolo kasi, alam niyo naman, si kwento na naman ng mga kababalagan niya. Ay nako, hindi ka pa nasanay sa lolo mo. O siya, ikaw na magsalansa nitong mga itlog dahil medyo mabigat. Ayusin ko lang saglit sa loob ang mga ibang stock natin. Tawagin mo ko kapag may customer na ha. Sige po, Tia. Ako na pong bahala rito. Papasok na sana sa loob ng tindahan ng ginang nang meron tong biglang naalala kaya bumalik din kaagad. Ay Dave, may kilala ka bang Hector? Yung binatang adik daw na malapit-lapit doon sa ilog sa banda sa inyo nakatira. Hector? Sumaging ba yung apelyido, Tia? Oo, yun nga. Alam mo na ba ang balita ron? Hindi po eh. Ano po bang nangyari sa kanya? Uling kita ko ron last week pa. Duman pa yun sa bahay tapos nanghingi ng dahon ng malunggay. Patay na kamo yung lalaking yon. Kaninang tanghali pag uwi mo. Yung ka-live-in partner niya ang nagsabi. Yung babaeng aadik-adik din. Ano bang pangalan nun? Si Kikay po. Yun nga, si Kikay. Nagpunta rito kanina. Nagbebenta ng bag na luma na rin naman. Pantubos nga lang daw sa asawa niya sa morgue kasi 2 araw na pala roon di nakakalabas. Hindi nila maiburol-burol. Ay nako, kawawa naman kaya ayon. Binigyan ko na lang kahit papano ng 1,000. Ano po bang ikinamatay ni Hector, Tia? Yun nga, hindi nila alam. Kasi nakita na lang daw yung bangkay malapit doon sa bagong gulayan dito sa atin. Doon bago pumasok sa baryo. Yung pagmamay-ari po nila Sofia, yung bago lang din po rito sa palengke. Doon nakapwesto sa bandang dulo, Tia. Ay, oo. Sa kanila nga yun. Doon nakita yung bangkay ni Hector.
nakasabit sa bakod tapos ang sabi ni Kikay, nawakwak nga raw yung tiyan kaya yung mga lamang loob lumaylay at naglalabasan. Ay, grabe ang sinapit na. Nakakaawa rin. Kahit sabing adik yun tao pa rin naman si Hector para ganon din. Kaya nga tiya, pero narinig ko nga din po na ganyan nga raw ang ginagawa ng ibang pulis, lalo na kung paulit-ulit na lang ang ginagawa ng isang tao. At saka pa raw di na magsiksikan sa kulungan. Ay, tama ka dyan. Sigurado mga pulis yan na sinintensya na lang yung tao dahil masyado ng maraming atraso. Pansin mo, hindi kumalat yung balitang yon. Di ba kahit 2 araw na palang nangyayari kundi ba sinabi ni Kikay, hindi pa nga yan malalaman ng mga taga dito sa palengke. Ang nakapagtataka lang din bakit hindi ibinalita ni Sofia? Baka po naiilang kasi siyempre, bago lang siya rito sa palengke, tiya. Sa bagay. Basta, nakakatakot yung nangyari. Hindi makatao kahit sabing adik. Hindi sa kinakampihan ko si Hector Ang akin lang bakit binaboy din ang katawan ng tao? Napa-sign of the cross ang ginang habang tila kinikilig. Si Dave naman ay naglalaro sa isipan niya ang mga pangyayari na siguradong nakakasuka kung makikita ng personal. Natigilan na sila sa pagkukwentuhan dahil unti-unti nang dumadagsa ang mga taong namimili. Hindi na muna nag-usap ang magtiyahin dahil naging abala na sila sa pagbebenta. Sa biyaya ng Diyos ay mabilis na ubos ang mga paninda nilang itlog kaya maaga rin silang nagsara. Ikaw nang magsara nitong tindahan, Dave May duplicate naman ako na susi. Baga akong pupunta dahil yung bagong delivery natin darating din. Kung kaya mong maaga bukas, sana pumunta ka sige tiya. Lilinisin ko na lang yung mga kalat tapos magsasara na rin ako. Salamat. Eto nga pala, kunin mo. Ibili mo si Tatay Kiko ng ulam na masasabawan. Paano? Aalis na ako. Sige po, salamat tiya. Pag-alis ng ginang ay eksakto naman ang pagdating ni Sofia na bibili sana ng itlog. Pero nang makita nitong wala ng tinda ay pasimpleng napaungot ang dalaga. Pagkakita naman ng binatang matangkad na payat sa magandang dalaga ay tila tumigil ang kanyang mundo. Sino ba naman kasi ang hindi may starstruck kay Sofia na maganda, maputi, balingkinitan, saktong tangkad at maamo ang mukha. Bukod doon ay may kakaiba tong amoy na talagang kagigiliwan ng mga kalalakihan tulad ni Dave. Wala na palang mga itlog? Sayang at nahuli na ako. Pasensya na. Na-delay kasi yung dating ng mga itlog kaya naubusan kami ng mga stocks Okay lang. Bukas na lang ako ng umaga. Paano maiwan na kita? Pag-alis ng magandang dalaga ay humalimuyak na naman ang kakaibang amoy nito, kaya tila napasingap sa hangin si Dave. Maya-maya pa nang matapos na siya sa paglilinis, ay kaagad na nga niyang isinara ang tindahan at nagbike papunta sa bahay ni Junior. Isa sa mga kaibigan niyang nagtatrabaho sa wet and dry market na kaarawan ngayon. Nandoon na rin ang matalik niyang kaibigan na si Romnick na nagtatrabaho din sa palengke at hindi pumasok dahil nga sa kaarawang yon. Naabutan niya ang dalawa na namumula at tila meron ng tama ng alak kaya napailing kagad siya sa mga ito. Mga hindi nagsipasok para magsiinom kagad ng alak kahit kailan talaga kayo Ito naman, kita mong birthday ni paring Junior Killjoy ka na naman no? Mga pre, tama na yan. Tagay na at paspas dapat tayo para makarami ng alak. Napailing na lang si Dave bago umupo sa tabi ng mga kaibigan na alam niyang may tama na ng alak. Pagkaabot sa kanya ng alak ay uminom na kagad to pero nag-request din siya kay Junior ng makakain. Kaya kaagad inilabas ng maskulado niyang kaibigan ang natira nitong handa. Pansit at mechado sa kabopis at pitong tilapia at bangus para sa pulutan. Kumain nga muna si Dave bago makisabay sa inuman ni na Junior at Romnick.
Parehong 27 sina Dave at Junior pero si Romnick ang best friend ni Dave na edad 25 naman. Nitong 5 taong nakalilipas lang kasi nila nakilala si Junior na galing sa kabilang probinsya at lumipat lang dito na kasama ang ka-live-in partner nitong si Cindy. Sila na talagang madalas naging magkakasama lalo na sa mga kalokohan sa palengke. At isa ngayon sa kinalolokohan nilang tatlo ay ang dayuhang si Sofia na nagtitinda ng mga gulay at sinasabing may-ari ng gulayan na matatagpuan sa buka na lang mismo ng kanilang baryo. Mga pre, may balita pala ako. Kilala niyo si Hector, di ba? Langyang yan, patay na raw. Sinabi nga ng asawa ko sa akin, nakita raw nila sa bayan naghihingi ng tulong sa mga sumasakay doon sa terminal. Naku, dapat lang mangyari yan sa mga adik. Mga salot sila sa lipunan eh. Alam niyo ba kung paano siya namatay? Nakita raw ron sa bakuran ng gulayan ni Sofia. Nakaipit yung katawan sa barbed wires. Tapos biyak yung tiyan. Saka nakalaylay yung mga laman loob. Parang ganyan ng kinakain mong bopis pre ah. Utya. Natigilan tuloy ang matangkad na lalaki sa pagkukwento habang kumakain at biglang napainom ng tubig bago ulit magpatuloy. Pero kahit sabihin nating adik siya, parang hindi naman pa rin makatao na galon ng kanyang sinapit no? Wala na tayong magagawa ron. Yun ang hatol sa kanya eh. Tsaka doon pa talaga siya nakita sa bakuran nila Sofia. Palamang nagnakaw pa ng gulay yun doon. Kaya dinali na talaga ng pamilya ng pinakamamahal kong si Sofia baby. Honey, my love, so sweet. Langya ka talaga Romnick. F na F mo si Sofia. Alam mo ba pre, pantasya niya talaga yan. Siguro kapag nasa banyo tong hayop na to alam na ang ginagawa Siguro kapag nasa banyo na tong hayop na to, alam na kung anong ginagawa. Uy, kapag kami nagkatuluyan ni Sofia, iinggitin ko talaga kayo oras-oras, minuminuto at bawat segundo. Huyo kayo sa akin. Oo na lang. Pagising mo bukas, sana maimasmasan ka na. Tagay mo na yan. Inayupa ka talaga Malakas silang nagtawa ng tatlo bago lagukin ng binatang Chubby ang alak. Matapos sa mga kalokohan pa nilang pinagkukwentuhan ay naghalakhakan na naman silang magkakaibigan. At sa pagpapatuloy ng mabuti nilang usapan ay nakaramdam ng pananakit ng pantog si Dave. Kaya saglit siyang nagpaalam sa dalawa na iihi lang. Naglakad siya ilang hakbang palayo sa pwesto at nang makarating na sila sa mataas at mayabong na puno ng ipil-ipil ay sa kanya binuksan ng zipper saka tumingala at umihi. Seryoso siyang nakatanaw sa tuktok ng puno hanggang sa meron siyang maaninag na tila isang imahe. Imahe ng isang tila malaking pakpak na para ring tao. Nagitla siya kaya parang umatras ang kanyang pag-ihi dahil sa nakitang yon. Medyo nawalan din siya ng balanse kaya muntik na siyang matumba. Ay putya! Pagbalik niya ng tingin sa itaas ng nasabing puno ay narinig na lang niya ang pagaspas ng nakita niyang imahe roon. Sinundan niyo ng pagsayawan ng malalaking mga dahon dahil sa hanging dumako roon. Napakusot mata si Dave at siniguro ulit kung ano nga ba talaga ang kanyang nakita. Langya naman. May nakita ko kanina. Ibon pa yun. Pero parang anlaki naman. Pare, bilisan mo na dyan. Tagay mo na Sino bang minamatsyaga mo dyan sa puno? Walang unggoy dyan. Napapaputya-putya ka pa. Napapaputya-putya siya pre. Kasi natain na yata siya dyan sa gilid. Mga loko-loko. May nakita kasi akong malaking ibon. Pulutan din yun, sayang. Daming ebas. Dito ka na uy, mupo ka na. Tatakas ka lang sa inuman Mag-uuwihi ka na naman dyan Pagbalik ni Dave sa pwesto ay nakitawan na lang din siya sa mga kaibigan. Nagpatuloy ang kanilang inuman hanggang sa sumapit na nga ang 8:30 ng gabi kung saan ay nagkayaya na silang mag-uwian dahil nagkakalasingan na rin. Bago maghiwalay ng landas,
ay eksakto na narinig ng tatlong magkakaibigan ang malakas na sigaw ng isang hindi makilalang lalaki na sinundan ng nakakatakot na ungol mula sa hindi kalayuan. Nagkatinginan sila at halata sa mukha nilang tatlo ang pamumuo ng takot dahil sa nakakapangilabot na sigaw at ungol na kanilang narinig. Narinig niyo ba yun? Oo mga pre, parang sigaw ng lalaki o bata na hindi maintindihan eh. Dave, Romnick, mag-ingat kayo sa pag-uwi ha. Oo pare, kita-kita na lang bukas sa palengke ha. Hindi na halos natapos ng matangkad na binata ang kanyang sinasabi sapagkat mula naman sa hindi kalayuan ay nakadinig sila ng makakasunod na alulong ng aso. Matapos yung madinig ay ramdam na ramdam ng tatlong magkakaibigan ang paninindig ng kanilang mga balahibo sa mga braso't batok. Nagpaalam na kagad si Dave at Romnick na dali-daling naglakad palayo habang hinahatak ang bisikleta. Si Junior naman ay pumasok na sa loob ng bahay at hindi na muna niligpit ang mga pinag-inuman nila. Nang makauwi na si Romnick ay takot at mag-isang tinahak ni Dave ang madilim na iskinita na hindi pa natutustusan ng pailaw ng kanilang baryo. Sa tatlong magkakaibigan pa naman ay siya ang may pinakamalayong bahay kapag manggagaling kina Junior. At hindi niya rin maintindihan kung bakit bigla siyang natakot samantalang dati naman ay hindi siya ganon. Bigla na lang kasi niyang naisip ang sinapit ni Hector kaya parang kinabahan din siya. Ilang saglit pa nga ay tinahak na niya ang madilim na daan papunta sa kanilang bahay. Taimting siyang nagmasid sa paligid habang mabilis na naglalakad. Iba kasi ang pakiramdam niya ng gabing yon dahil sa mga nakakakilabot na naririnig mula sa hindi kalayuan. At kahit lasing na lasing, ay sumakay na siya ng bisikleta para lang mas mapabilis ang kanyang pag-uwi. Nang nasa kalagitnaan na siya ng mapuno at madilim na daan, ay hindi inaasahan na naulit na naman ang pag-alulong ng aso. Doon ay mas lalo niyang binilisan ng pagpedal na parang patakbo na nakikipagkarera na. Doon ay tila nakarinig na siya na may kung anong pumapagaspas mula sa kalangitan. At napansin na niyang parang may kung anong nilalang ang sumusunod at nagmamasid sa kanya. Nang tumigil ang alulong ng mga aso ay bigla namang humangin ng malakas, dahilan para mapatingin siya sa itaas kung saan ay kitang-kita niya ang pagsayaw ng mga dahon ng puno, pati na rin ang sinag ng buwan sapagkat natatakpan ito ng makapal na ulap. Pagdampi ng hangin sa balat ng matangkad na binata ay muli na naman siyang nakaramdam ng kilabot. Ang mga balahibo niya sa braso at batok ay muling nagtaasan. Kaya napahima siyang bahagya doon habang nagmamadali sa pagbibisikleta kahit gegewang-gewang. Nang tumigil na ang malakas na hangin ay sakalang napansin ni Dave na parang may kung anong nilalang ang nakasampa sa isa sa mga puno na kanyang dinaraanan. Nahagip na naman kasi ng paningin niya ang tila pakpak ng kung anong nilalang. Dahil doon ay parabang nawala ang kanyang kalasingan, kaya naman mas lalong tumulin ang pagmamaneho niya. Nangiya kayo! Sa sobrang taranta ay kamutikan na siyang masemplang. Mabuti na lang ay mabilis niyang naibalanse ang sarili kaya nagpatuloy lang siya sa pagdadrive hanggang sa ma-feel niyang sumusunod ang nasabing nilalang na may malaking pakpak. Nadinig niya kasing mas lumakas ang pagaspas mula sa likuran. Demonyo ka! Huwag mo ko susundan! Subalit ramdam niya pa rin na hindi tumitigil sa pagsunod sa kanya ang kung sino mang kampon ng kadiliman. Dahil parabang nararamdaman ito ang takot na namumuo sa kanyang puso. Sa kabutihang palad ay nakarating na rin ang matangkad na binata sa mga kabahayan kung saan kahit papaano ay may mga liwanag na ang daraanan. Hingal na hingal at pawis na pawis siya pag-uwi ng bahay. Nawala rin ng tuluyan ang kanyang kalasingan dahil doon. Aba, bakit para kang naligo sa pawis?
Nakipagkarera ka ba pa-away mo dito? Nagmamadali lang po, Lo. Teka, bakit gising pa po kayo? Hindi ako pinatutulog ng mga kampo ng kadiliman sa labas Mabutit nakauwi ka ng ligtas. Sa susunod, isuot mo ang anting-anting ha. Para kahit abutin ka ng 10 oras sa labas may panlabang ka. Napapailing na lang si Dave habang pinagmamasdan ng kanyang lolo papunta sa kwarto nito. Pagkatapos noon ay nagtuloy-tuloy na siya sa kanyang silid. Bago humiga ay nagpasalamat ang matangkad na binata sapagkat nakauwi siya ng ligtas at hiniling niya rin na sana ay makauwi rin ng ligtas ang matalik na kaibigang si Romney. Matapos ang taimtim na panalangin ay nakatulog na nga siya ng mahimbing dahil na rin sa tama ng alak at sa matinding pagod ng pagbibisikleta kanina. Kinabukasan ay bumungad ang isa na namang nakakatakot na balita dahil meron na namang natagpuang patay sa bakuran ng gulayan ni na Sofia. Wakwak ang katawan at nakalaylay ang mga laman loob ng nasabing biktima na talaga namang nakakasuka kung titingnan. Katulad ng nangyari kay Hector, nakasampa na naman sa barbed wire ang katawan ng hindi makilalang biktima dahil nawasak din pati ang muka. Kaagad na kumalat ang balita patungkol dito at marami sana sa mga tagapalengke ang nais magtanong kay Sofia kaya lang ay sarado din ang dalaga. Dave, sa tingin mo, sino kaya ang pumapatay? Buruin mo, 2 beses na nangyari Tapos halos kapareho lang sa sinapit ni Hector. Nako tiya, hindi ko rin naman alam kung sino. Baka po kriminal na may galit sa pamilya nila Sofia kaya doon nilagay sa bakuran nila ang bangkay. May punto ka, pamangkin. Nagtataka lang din kasi ako kung paano nagkaroon ng taniman ng gulay doon sina Sofia. Ikaw ba may ideya ka, Dave? Ay nako tiya, kung kayo nga po walang ideya, ako pa kaya. Napagtanto ko na nga lang po na may gulayan doon at sila ang may-ari. Kung di nyo pa po sinabi sa akin nung nakaraan. Ay naka, hayaan na nga muna natin yon. Ang payo ko lang sa'yo ngayon ha. Umiwas-iwas ka muna hanggat maaari sa dalagang yon. Mukhang kinukutuban ako sa kanya Pasimpleng tumango na lang ang matangkad na binata bago nagpatuloy sa kanyang trabaho. At mabilis na lumipas ang oras. At dahil medyo napagod siya ng umagang yon, dahil sa dami ng kanilang ginawa, kaya pagkasara ng tindahan ng tanghali ay nagpaalam kagad siya sa tiyahin na uuwi. At habang nagbibisikleta, eksakto na napadaan siya sa may kalawakang gulayan ni na Sofia. Napakatahimik talaga sa dakong yon na ni huni ng ibon ay bihira mong maririnig. Pinagmasdan niya ang bakuran hanggang sa mataro niya ang lugar na may yellow tape kung saan sinasabing nakakita ng bangkay na wakwak ang tiyan at talaga namang hindi maganda ang kinahinatnan. Saglit siyang huminto pagkakita sa mga mantsa ng dugo roon. At pagkatapos ay pinagmasdan niya ito ng maigi hanggang sa makarinig siya ng kaluskos sa loob mismo ng gulayan. Kaya napatingin siya ng alerto sa banda roon. Ano yun? Nang may mahagip ang kanyang paningin na parang may kung sinong tumatakbo sa mismong loob ng gulayan, ay dali-dali siyang bumalik sa bisikleta at nagpidal palayo. Pagdating sa kanilang bahay, ay hingal kabayo na naman tuloy siya na napansin kaagad ng kanyang lolo. Ano hingal kabayo ka na naman pa? Mabuti tumuwi ka. Kunin mo tong kwintas. Ano po tulo? Yan ang sinasabi ko sa iyo na binigay sa akin na anting-anting. Anting-anting? Mukha lang tong piraso ng bao ng nyug na pinakinis Gawa nga yan sa bao, apo. At huwag mong balitin ng kakayahan yan. Matagal na panahon sa akin ang anting-anting na yan. Ang tawag dyan baong isang mata. At nagbibigay yan ng swerte at magandang kapalaran. Para malaman mo kung totoo ang nasa paligid mo, silipin mo lang ang butas niya na siyang pinakabata. Ipapakita ng anting-anting ang totoong anyo ng isang nilalang.
Talaga, Lo? Saan niyo po ito nahanap? Bigla ko na lang din nakita yan ulit. Ang tagal ko nang hinahanap. Siguro napapanahon, lalo na ngayong may bali-balita na may gumagalang hindi pangkaraniwan dito sa baryo natin. O siya, maiwan na kita riyan. Huwag mong iwawala yan dahil bukod sa mga sinabi ko marami pang gamit ang anting-anting na yan na hindi ko na matandaan. Nagtungo na ang matandang lalaki sa likod bahay para pakainin ng alaga niyang manok at para magtambay sa kanilang kubo. Pagkatapos mananghalian ay nagpahinga naman muna si Dave dahil hapon pa naman ang balik niya sa palengke. At dahil nasa isip niya pa rin ang balitang kaninang umaga ay tila nadala niya to sa kahimbingan. Nakatulog kagad siya hawak ang sinasabing anting-anting ng baong isang mata. Sa unang pagkakataon ay nanaginip ang matangkad na binata na parang aware siya na panaginip lang ang nangyayari. Papunta siya sa mismong gulayan at doon ay nakita niya ang kinahinatnan ng biktimang nakitang patay sa nasabing bakuran. Isang babaeng nakakatakot ang muka ang bigla nilang humiwalay sa katawan at nagkaroon ng malalaking pakpak. Ha? Manananggal? Nagtatatakbo ang lalaki at tumingi ng tulong pero dinagit na siya ng babae papunta sa ere. Gamit ang mahaba nitong dila na sintulis din ng patalim ay walang kaabog-abog nitong tinusok ang katawan ng lalaking nagkakakawag na lang habang humihingi ng saklolo. Mabilis na tumagas ang dugo ng biktima at tila ginawa tong pandilig ng manananggal sa gulayan at nang naghingalo na ay sa kanya hinagis ang katawan na sumabit sa barbed wire. Pagbalik ng manananggal sa kanyang katawan ay marahan niyang nilapitan ng biktimang nag-aagaw buhay. Hindi naman nakita ni Dave ang mukha ng babae sapagkat nakatalikod to sa kanya. Alam na matangkad na binata na panaginip lang ang lahat pero alam niya sa sarili na totoo ang mga nagaganap kaya nanatili na lang siyang nakatago. Doon nga ay nilantakan ng manananggal ang laman loob ng biktima hanggang sa tuluyan na itong mawala ng hininga. Pagkatapos noon ay laking gulat ni Dave nang biglang lumingon sa gawin niya ang alagad ng kadiliman. Napaatras siya nang makita ang nakakakilabot nitong pagmumukha na nakangiti pa sa kanya habang punong-puno ng dugo ang buong bibig at katawan. Ito na ang susunod ko! Bago pa tuluyang makasunggab sa kanya, ay napabalikwas na siya ng bangon at kamuntikan pang mahulog sa tinutulugan niya. Naku ng teteng, buti pa naginip lang. Natigilan na siya nang makita sa kaliwang kamay niya ang anting-anting na binigay ng kanyang lolo. Totoo nga yata sinasabi ni Lolo Isko na may kapangyarihan to. Parang pinakita niya sa akin ang nangyari nung gabing yun ah. Teka, testingin ko kayang makita yung nangyari kay Hector. Bumalik siya sa pagkakahiga sa duyan at pumikit. Pagkatapos ay ginawa niya lang ang katulad kanina. Inisip niya si Hector hanggang sa laking gulat niya nang makabalik siya sa gulayan ni na Sofia. Napakadilim ng paligid at mag-isang naglalakad si Hector dahil sa pinagsamang tama ng alak at droga. Nagtago ulit siya sa isang gilid at nagmatsyag hanggang sa maya-maya pa nga ay meron siyang naamoy na halimuyak na pamilyar na amoy. Wow, bakit nakakaamoy ako kahit dito sa panaginip? Pero teka, parang pamilyar yung amoy na yun ah. Hindi na niya natapos ang pagsasalita sapagkat narinig niyang tumawa ng malakas si Hector. Pagtingin niya ay meron na tong kaharap na isang babae subalit hindi niya makita dahil nakatalikod na naman sa kanya. Pero tinatandaan niya ang postura at sigurado siyang maganda yun. Sino kayong babaeng yan? Siguradong siya yung manananggal. Hindi nga siya nagkamali sapagkat biglang nahati ang katawan ng babae at kaagad na sinalakay ang adik na si Hector na namatay kaagad. Ganon din ang ginawa ng manananggal. Tila isinaboy nito sa gulayan ng dugo ng biktima na parabang ginagawang pataba.
Hindi na pinatapos ni Dave ang eksena. Gumising na kagad siya sa takot na baka mahuli ulit siya ng manananggal. Manghang-mangha siya sapagkat ipinakita ng anting-anting ang dapat niyang makita, kaya pagbalik sa palengke ay isinuot niya ito pero itinago sa loob ng damit. Tiya, paniniwalaan mo ba kung sasabihin kong manananggal ang gumawa ng mga yun sa biktima? Ibig kong sabihin kay Hector at saka dun sa lalaking di makilala? Hindi nga malabong aswang pamangkin, pero may kasiguraduhan bang manananggal? Nung isang gabi ho kasi, parang nakarinig ako ng malalakas na pagaspas sa ere. Na hindi gawa ng ordinaryong ibon Yan nga rin ang mga sinabi ng mga tao ron sa lamay ni Hector. Kaya nga nakakatakot tuloy magpagabi sa daan Kaya mag-iingat ka sa pag-uwi mo ng gabi. Pati ang lolo mo, alalayan mo. Mahirap na at wala pa namang pinipili ang mga aswang. Siyempre naman po. Habang nagtatrabaho ay napansin ni Dave na wala sa palengke ang mga kaibigan niyang sina Romnick at Junior. Pati na rin ang tindahan ng bagong saltang si Sofia ay sarado rin, kaya tahimik na lang siyang nagtatrabaho. At mabilis na lumipas ang oras. Wala pang 7:00 ng gabi ay nagpasya na ang kanyang tiyahin na magsara dahil sa takot sa nababalitang gumagalang aswang sa kanilang baryo. Nang maisara na rin ang tindahan, ay bumili kagad ng masasabawang karne si Dave at dali-daling nagbisikleta pa uwi sa kanila. Nang mapadaan siya sa bahagi ng bakuran ng gulayan, ay nagmadali siya lalo na't naalala niya ang nakita roon. Siguro may kamag-anak na manananggal si Sofia. O baka siya. Diyos ko po, wag naman sana. Pag-uwi ng bahay ay kagad siyang nagluto ng sinabawang karne. Pagkatapos ay sabay silang nagapunan ng kanyang lolo. Marami pa siyang naitanong tungkol sa anting-anting, pero ang kakaunti na lang ng naging tugon ng matandang lalaki sapagkat wala na raw siya talagang maalala na iba pang kapangyarihan nito. Bago matulog ay humiling pa ang binatang matangkad ng proteksyon mula sa suot niyang anting-anting. At pagpikit ng mga mata niya ay ganun na lang ang gulat niya ng pagdilat ay nasa ere na siya. Lang yan. Bakit ako nasa ere? Natigilan siya nang ma-realize na tila ba nasa katauhan siya ng isang uwak. Malinaw niyang nakikita ang maliliit na ilaw sa ibaba, pati ang mga boses ng mga tao ay malinaw niyang naririnig. Idinako niya ang tingin sa lamay ni Hector na malapit sa banda roon. Ay narinig niya ang mga tao na pinagkukwentuhan nga ang iba't ibang haka-haka patungkol sa kung sinong aswang ang pumatay sa nasabing adik pati na rin sa isa pang biktima. Maya-maya pa ay narinig na niya ang malakas na pagaspas ng tila napakalaking ibon at paggawin niya sa likuran ay doon niya nasilayan ang nakakakilabot na manananggal. Pagkampay ng mga pakpak nito ay tumalsik siya sa malayo at dahil na out of balance ang uwak, kaya umiktad to at bumulusok pa ibaba hanggang sa mahulog sa lupa. Pagdilat ng mga mata ay napahawak si Dave sa ulo dahil tila ba naramdaman niya ang sakit na naramdaman ng kaawa-awang ibon. Grabe yung manananggal na yun. Meron ngang gumagalang aswang dito sa baryo namin. Dapat makilala ko kung sino yung taong yun bago pa siya makapaminsala sa mga taga-baryo. Babalik pa sana siya pero dahil sa matinding pagod ay biglang nanghina ang kanyang katawan at nakatulog na lang ng mahimbing nang hindi niya namamalayan. Kinabukasan, pagdating ng matangkad na binata sa palengke ay isang masamang balita ang kaagad ibinahagi sa kanya ng tiya Nelia niya. Dali-daling tumakbo papunta sa may ilog si Dave at naabutan nga niya roon ang napakaraming tao na tila hindi rin makapaniwala sa kanilang mga nakikita. Nang makalapit siya sa harapan kung saan sinasabing merong nakitang bangkay ng katawan ng tao, ay nakilala niya agad kung sino ito kahit pa durug-durug dahil sa pagdaga ng malaking bato at wakwak ang katawan na naglabasan ng iba't ibang parte nito.
Kusang tumagas sa mga luha ni Dave habang natutup ang bibig. Hindi niya kasi sukat akalain na mangyayari to kay Romnick na magiging biktima mismo ang matalik niyang kaibigan ng manananggal. Dave, si Romnick ba talaga yung bangkay dyan? Oo pare, si Romnick yan. Kilalang kilala ko siya simula ulo hanggang paa. Patay na ang kaibigan natin. Sino naman ang gagawa ng ganito sa kanya? Siguradong kagagawan to na manananggal pare. Ha? Manananggal? Mamaya ikukwento ko sa iyo ang lahat pre. Tara na, bumalik na muna tayo sa palengke para makapagtrabaho. Dahil sa nangyaring yun ay hindi na nakapagtrabaho pa ang magkaibigan sa buong maghapon. Habang hinihintay nila mula sa morgue ang katawan ng namayapang kaibigan, ay tila wala sila sa sarili habang nakatambay sa tambayan ng mga trabahador. Binasag na lang ni Junior ang katahimikan sapagkat para bang nabibigin na rin siya sa sobrang katahimikan ng paligid. Pre, ano yung sinasabi mong manananggal kanina ha? Pre, yung pumatay kay Hector, saka dun sa hindi nakilalang biktima, pati kay Romnick, ay iisa lang. Manananggal ang may gawa nun. May manananggal na pag-alagala sa baryo natin. Seryoso ba yan ha? Inilabas ng matangkad na binata ang kanyang kwintas at nang makita yun ng maskulado niyang kaibigan ay hindi nito alam kung matatawa ba o hindi dahil sa itsura ng nasabing anting-anting. Ano yan? Anting-anting to na binigay ni Lolo Isko. Sa maniwala ka man o sa hindi, nakita ko sa pamamagitan nitong manananggal. At ngayon hinahanap ko kung sinong manananggal na yon. Tulungan mo ako pre, para mabigyan natin ng ustisya ang pagkamatay na kaibigan natin. Ayos ka lang ba, ha? Hindi ka ba nilalagnat, Dave? Maniwala ka man sa sinasabi ko o hindi, totoo nga ang sinasabi ko. Sa palagay ko magpahinga na muna tayo pareho. Pagod lang tayo sa kakaisip. Sige na, umidlip ka na muna dyan. Napabuntong hininga na lang si Dave dahil sa sinabing yon ng kanyang kaibigan. Masyado kasing naging mabilis ang pag-i-explain niya kay Junior sa pag-aakalang paniniwalaan kagad siya nito dahil magkaibigan sila. Pero bigla niyang naisip kung kay Romnick niya sinabi ang tungkol dito ay walang pag-aalinlangan na maniniwala ang matalik niyang kaibigan. Mabilis na lumipas ang oras. Maagang nagsara ang tindahan ni Aling Nelia dahil na rin sa takot sa lumalalang sitwasyon sa kanilang lugar. Nagpunta naman sina Dave at Junior sa bahay ni Romnick sapagkat may nakapagsabi na naroon na ang labi ng kanilang kaibigan. Nang makita nila ang kabaong ay nakasarado ito sapagkat hiniling ng mga magulang ni Romnick na ganoon na lang ang gawin. Nahirapan na kasi ang nag-imbalsamo na ayusin ang durug-durug na mukha ng kanilang kaibigan. Ay kirami po kami, Aling Garing. Mang Buboy, ikinalulungkot ko po talaga ang nangyari sa matalik naming kaibigan. Ako rin po. Nakakalungkot at nakakabigla talaga itong mga pangyayari. O pwede po bang malaman kung anong nangyari, kung bakit po napunta sa ilog si Romnick? Ikinuwento nga ni Aling Garing at Mang Buboy sa kanilang dalawa kung ano ang totoong nangyari. Hindi raw pumasok sa palengke si Romnick at nagpaalam na makikipag-date lang daw sa isang magandang babae sa bayan. Hindi nito sinabi ang pangalan pero paulit-ulit lang daw na sinasabi ni Romnick na maganda raw ang kanyang kadate. Nang malaman ito ni Dave at Junior, ay nakatinginan sila at muling napaisip kung sino ba talaga ang kinatagpo ni Romnick bago mantong sa malagim na pangyayaring ito. Pag-uwi ng matangkad na binata, eksakto 9:00 ng gabi, ay hindi na naalis sa isip niya ang mga sinabi ng magulang na matalik niyang kaibigan patungkol sa taong kinatagpo nito. Maraming tumakbo sa isipan niya hanggang sa hindi niya namalaya na gising pa rin siya kahit 12:00 na ng hating gabi. Sa kanya lang napagtanto na malalim na ang gabi matapos siyang makaramdam ng pananakit ng pantog. Tumayo siya at nagtungo sa banyo na nasa likuran ng kanilang bahay. Nang matapos ng umihi,
ay napatanaw muna siya saglit sa mga matatayog na puno ng buko na hindi kalayuan sa palikuran. Bakit di ko kaya gamitin tong agimat para alamin kung sino yung kinatagpo ni Romnick? Tama, ganun na nga ang gagawin ko. Bumalik kagad siya sa higaan at pumikit habang hawak-hawak ang anting-anting ng baong isang mata. Ting-anting, kung maaari sana dalhin mo ko at ibalik sa panahon kung saan nakipag-date ang kaibigan ko si Romnick. Tila hinigop ng kung anong enerhiya si Dave papunta sa kung saan at pagdilat ng kanyang mga mata ay napunta na siya sa bayan eksakto 10:00 ng gabi kung saan ay tumunog na ang kampana ng simbahan. Nandito na siguro ko. Iginala niya ang tingin hanggang sa makita nga niya mula sa hindi kalayuan ang matalik na kaibigan na meron ng kasamang babae na hindi naman niya makita kung sino. Hinabol niya ang dalawa pero nakasakay na ang mga to ng jeep. Mabuti na lang din ay naisip niyang tila panaginip lang ang mga pangyayari kaya naman kaagad siyang nagwika ng pabulong. Kailangan ko silang masundan. Hindi pa man siya natatapos ng pagsasalita ay bigla na lang nag-iba ang senaryo ng kapaligiran. Napunta siya sa harap ng gulayan nila Sofia kung saan narinig niya si Romnick na nakikipag-usap na sa babae. Pinipilit niyang mukhaan ang kadate ng kanyang kaibigan pero hindi niya talaga makita ang mukha nito. Tanging kakaibang amoy lang ang humahalimuyak dito. Bakit dito tayo nagpunta? O pwede bang sa ibang lugar kasi may nangyayaring krimen dito eh. Doon na lang tayo sa bandang ilog. Pagtango ng babae ay kaagad nga silang nagpunta sa ilog na sinundan naman kaagad ni Dave. Nung nandun na, ay kaagad naghubad ng damit si Romnick na tila ba sabik na merong magaganap sa kanila ng misteryosang babae. Subalit nagkamali siya ng akala. Ang ninanasa niyang babae ay nagpalit na nga ng pagiging anyong manananggal habang nakatalikod siya at naghuhubad ng salawal. Hindi naman na nakatiis si Dave sapagkat napasigaw siya nang wala sa oras sa pag-asang maililigtas pa niya ang matalik na kaibigan. Romnick, umalis ka na dyan! Eksaktong pagkasabi niya noon ay dinagit nga ng manananggal ang kanyang kaibigan at saka inihulog sa ilog dahilan para tumama ang ulo ni Romnick sa isang bato at dumugo. Nawalan ng malay tao ang binatang Chubby kaya hindi na nito nalaman ang mga sumunod na nangyari. Kay Dave naman bumaling ang manananggal na hindi alam ang gagawin matapos makita ang nakakatakot nitong mukha. Naglalaway na may mahabang dila at ang malaking pakpak na malakas ang pagpagaspas. Sinalakay siya nito kaya tumakbo siya sa mga kapunuan. Nahagip pa ng matalim nitong pakpak ang kaliwang braso niya na nagdugo, pero naiwasan niya pa rin ito. Anting! Ibalik mo na ako, please! Eksaktong pagkasabi niya noon, sa isang iglap ay nakabalik na nga siya sa kanyang silid. Nagpagulong-gulong pa siya sa sahig dahil yun ang huling ginawa niya bago takasan ng nakakatakot na halimaw. Yung manananggal nga ang pumatay kay Romnick. Pero sino yung manananggal na yun? Aray! Ganun na lang ang gulat niya dahil pagkapasa kaliwa niyang braso ay nagdurugo na ito at merong sugat. Nanlaki ang mga mata niya nang maalala na nahagip nga pala yun ang pakpak ng manananggal kanina. Teka, paano ko nagkasugat? Panaginip lang yung nangyari Natigilan na siya sapagkat mula sa labas ng bahay ay nakarinig siya ng malakas na pagaspas ng tila malaking ibon. Pagsilip niya sa bintana ay muling umihip ang hangin na nag-uwi ng pagsayaw ng mga puno sa paligid ng kanilang bakuran. Kasabay noon ay napatingin siya saglit sa buwan na nung mga oras na yun ay tila ba nagdidilig ng liwanag sa madilim na gabi. Iginala ulit ng matangkad na binata ang paningin sa matataas na mga puno hanggang sa may mahagip ang kanyang mga mata. Ang manananggal na nagpapaikot-ikot sa kanilang bakuran. Mabilis na kumalat ang matinding takot sa kanyang dibdib matapos mapagtanto ang mga bagay-bagay.
Mukhang hindi pa naginip ang nangyari yun. Mukhang naamukan ako ng manananggal. Natigilan na siya sapagat mula sa labas ng bahay ay narinig niya si Lolo Isko na humiyaw na tila galit na galit. Huwag ka ritong magkasit sa bahay ko dahil hindi kita aatrasan. Etong tanggapin mo aswang ka! Pinaulanan ng kung tawagin ay tirador na rabbit ang mangkukulam hanggang sa mapilitan itong umalis sa kanilang lugar. Nang wala na to, ay kaagad dinatak ng binatang matangkad ng kanyang lolo papasok sa loob ng kanilang bahay. Lolo naman, bakit yung sinugod yung manananggal? Anong magagawa ng tirador nyo? Buti na lang, hindi kayo dinagit nun. Sino naman na nagsabi sa'yo na ordinaryong tirador ang gamit ko? May tanso ang bala doon at may bahid ng espesyal na halaman ng talumpunay na iniiwasan ng mga aswang. Kapag tinamaan siya noon, siguradong hindi gagaling ang sugat niya. Ganun po ba? Elo, matanong ko lang, may kapangyarihan po bang bumalik sa nakaraan tong anting-anting na ibinigay nyo sa akin? Hindi ko rin alam pa. Pero maraming may tutulong yan dahil noon maraming beses ko na rin yung nagamit para makapagligtas ng buhay. Babalik na muna ako sa kubo ha. At ikaw matulog ka na. Hindi na babalik ang manananggal na yon. Nagkamali siya na kinalaban. Wala nang nagawa si Dave kundi sundin na lang ang sinabi ng kanyang lolo. Pinilit niyang makatulog na mabuti na lang din sa tulong ng anting-anting na bao ay nagawa niya. Kinabukasan ay kaagad niyang ikinuwento ni Lolo Isko sa mga bisita niyang matatanda ang tungkol sa aswang na nakainkwentro nila kagabi. Ayon sa matandang Ginoo, ay ngayon na lang ulit siya nakakita ng manananggal sa kanilang lugar, kaya malaki ang posibilidad na isa itong dayo. Isang linggo ang lumipas. Katulad ng sinabi ni Lolo Isko, ay hindi na nga nangambala ang nasabing aswang. Pinag-aralan ding mabuti ni Dave ang anting-anting hanggang sa madiskubre na nga niya kung sino ang salarin. Nang mailibing na si Romney, ay saka nagkwento si Dave sa kanyang kaibigan kahit pa alam niyang hindi na naman siya nito paniniwalaan. Pare, alam kong hindi ka maniniwala pero sa palagay ko kilala ko na kung sino yung manananggal na pumapaslang. Ha? Sino naman pre? Si Sofia. Si Sofia? Paano mo naman nasabi? Mahirap ang nagbibintang ng basta-basta pre ha? Hindi ako nagbibintang. Totoong sinasabi ko. Isang linggo ko na siyang minamatyagan at kitang-kita ng mga mata ko kung paano siya nagpapalit ng anyo. Yung kakaibang amoy na naamoy natin sa kanya, langis yun na ipinapahid niya para mag-transform sa pagiging manananggal. Sigurado ka ba dyan? Ha? Siguradong sigurado at hindi ka maniniwala sa sasabihin kong to. Yung dugo ng mga biktima niya ang idinidilig niya sa gulayan nila. Kaya malulusog at masusustansya pala yung mga tanim nilang gulay. Para maniwala ka, bukas ng gabi, sumama ka sa akin. Makikipagtagpo siya kay Reynan, yung gwapong pahinante ng truck dun sa palengke. Ipapakita ko sa iyo kung anong klaseng tao yung babaeng yon. Kaya dapat mapuksa na natin siya. Wala akong masabi sa iyo pre. Pero kung totoo yung sinasabi mo para mabigyan natin ng hustisya ang pagkamatay ni Romney. Sige, sasama ako. Huwag kang mag-alala dahil binigyan ako ni Lolo ng mga sandata na panlaban sa mga kagaya ni Sofia na yon. Simula ngayon pre, layuan mo na yung babaeng yon dahil mapanganib siya. Pagkatapos ng usapang yon, ay naghiwalay na nga muna ng landas ang magkaibigan. Kaagad kinausap ni Dave ang kanyang lolo para sa kanyang planong pagpunta sa gulayan ni Sofia. May mga ibinigay ang matandang Ginoo na gamit na siguradong magagamit niya sa pakikipagsagupa sa manananggal at pinag-ingat na rin siya. Tandaan mo, kahit babae yon, ang aswang ay malakas na nilalang ng kadiliman. Kaya hindi sila basta-basta magagapi. Huwag ka lang ding umasa sa kakayahan ng anting-anting. Gamitin mo rin ang talas ng pakiramdam mo at yung mga ibinigay ko sa iyong sandata. Gamitin mo yan lahat kung kinakailangan. Kapag nadihado,
di karuwagan ng tumakbo o tumakas. Ang mahalaga ang kaligtasan mo, Apo. Opo, salamat Lo. Bukas na bukas din tatapusin ko na yung kaibangan ng Sofia na yon. Tama nang nakapambiktima siya ng maraming taga rito. Puputulin ko na yung pakpak niya at ilalantad ko siya sa lahat. Sige na at matulog ka na para may lakas ka para bukas. Sinunod nga ng binata ang kanyang lolo. Maaga silang natulog at sa biyaya at proteksyon ng anting-anting ay wala namang nangyari sa kanila nitong gabi. Kinabukasan, 6:00 na ng umaga, nagtungo na si Dave sa palengke dahil napahaba ang kanyang tulog. Kaya humingi kagad siya ng pasensya sa kanyang tiyahin na as usual hindi naman nagalit dahil sa napakabait nitong tao. Tiya, pasensya na po at na-late ako ha. Ay nako, sanay na ako sa'yo. Ang hindi ako sanay yung sa tropa mong si Junior na wala pa yata hanggang ngayon. Nag-inuman na naman ba kayo kagabi? Po? Hindi po. May pinag-usapan lang kami. Teka, wala pa si Junior? Wala nga. Teka lang tiya sisilipin ko lang doon sa pwesto nila. Kagad pinuntahan ng matangkad na binata ang dulong bahagi ng pamilihan kung saan kakaunti pa lang ang nadaan. Naroon kasi ang pwesto ni Sofia. Hindi niya rin alam kung bakit pero tila ba ipinakukutob sa kanya ng anting-anting na nandoon ng kanyang kaibigan. Maraan siyang dumungaw sa tindahan ng gulayan hanggang sa maaninag niya si Junior na nakatalikod sa kanya at kaharap naman ng magandang dalagang si Sofia. Hinatak at tinawag niya kaagad ang maskuladong lalaki hanggang sa tila magsinto sa katotohanan at nagulat pa nang makita siya. Pare naman, sinabihan na kita kahapon di ba? Nalayuan mo ang babaeng yan. Delikado nga siya. May problema ba? Nagtatanong lang ako kay Junior kung mainam ang mga tinda nilang bigas. Tumigil ka na, Sofia. Huwag kang umaktong mahinhin at mabait dahil alam mong kilala na kita. Ikaw ang sumalakay sa bahay namin at itong galos ko sa kaliwang kamay, ikaw ang may gawa. Di ko alam ang sinasabi mo. Mamaya, ipapaalala ko at ipapaalam ko sa'yo. Tara na, Junior. Ha? Teka, anong nangyayari? Hindi ko rin alam pero mukhang isinailalim ka niya sa hipnotismo. Sabi ko naman kasi sa'yo mag-iingat ka Langyang yan. Hindi ko namalayan yung nangyari Hindi na umimik si Dave. Nakampante na siya nang makabalik na sa bigasan ng kanyang kaibigan. Si Aling Nelia naman ay nagtaka dahil nandoon na pala si Junior na hindi niya man lang napansin. Mabilis na lumipas ang oras. Tahimik lang pero ramdam ni Dave ang tensyon na tila bumabalot sa buong palengke dahil sa kakaibang presensya na pinakakawalan ni Sofia ng mga oras na yon. Sapagkat siya lang ang may suot ng anting-anting, kaya siya din ang nakakaramdam na mabigat nitong puwersa na talagang sadyang ipinadarama sa kanya. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, bago umuwi ay kinausap niya muna ang kanyang tiyahin. Tiya, kung po pwede po sanang pakisamahan mo na si Lolo Isko sa bahay mamaya. May kailangan lang po kasi kaming puntahan ni Junior na importanteng bagay Teka, gagala pa kayo. Alam niyo naman na delikado ngayon, di ba? Hindi ba't may balibalita ng gumagalang aswang dito sa lugar natin? Huwag po kayong mag-alala. Walang mangyayaring masama sa amin. Mas nag-aalala po ako kay Lolo dahil mag-isa lang po siya sa bahay. Napapayag na nga ang ginang kaya pag-uwi ni Dave ng bahay ay hinintay niya na lang dumating si Tia Nelia bago siya umalis. Dumiretso kagad siya kay Junior na nakapaghanda na rin habang naghihintay sa kanya. Pasikreto na nga nilang tinungo ang gulayan ni Sofia kung saan nakita nila ang magandang dilag na kasama nga si Reynan. Hala pre, kailan pa sila nakikita ni Reynan? Bakit ngayon ko lang nalaman to? Naalala mo yung ginawa sa'yo kanina ng babaeng yan? Malamang hinipnotismo rin niya si Reynan at siguradong sa isang linggong pananahimik niya, ang pahinante naman ang binibiktima niya. Sigurado ka ba na si Sofia yung manananggal? At ididilig niya rito sa gulayan nito ang dugo ng mga biktima niya? Oo, halika rito. Paglapit ng maskuladong lalaki sa kanya,
ay sa kanya inilabas ang anting-anting ng baong isang mata. Pagkatapos ay sinilip niya ang isang mata rito kung saan nakita niya ang totoong anyo ni Sofia na nagkukubli sa pagiging magandang babae. Tara pre, sumilip ka rito. Tang makita mong totoong niyang anyo. Pag-abot nga ni Dave sa kwintas ay ganun din ang ginawa ni Junior. Pagsilip nito sa butas ng bao ay ganun na lang ang pagkabigla nito sa mga nakita. Ang magandang mukha ni Sofia ay biglang nag-iba. Nangulubot ang malapaniki nitong mukha. Lubog ang ilong, nakausli ang mga ngipin at merong manipis at mahabang dila. Ang mahaba nitong buhok na nangingitab sa pagkaitim ay namuti at nagkakulot-kulot. Nagkaroon din ito ng napakalaki at napakaitim na pakpak na matutulis ang dulo. Kagad tinanggal ni Junior ang pagkakatingin sa baong isang mata kaya muli niyang nakita ang magandang anyo ni Sofia. At nang ibalik niya ang tingin sa butas ng anting-anting ay lumitaw na naman ulit ang manananggal na katauhan ng dalaga. Demonyong yan! Ano tong bagay na to? Bakit gano'n na itsura ni Sofia? Pinakikita ng anting-anting na to ang totoong anyo ng isang halimaw. Kaya hindi ako po pwede magkamali. Si Sofia ang aswang. Tara na at pigilan natin siya habang wala pang nangyayari masama kay Reynan. Natigilan na sila sapagkat pagtingin nila sa pwesto ng dalawa ay gano'n na lang ang gulat nila dahil wala na roon si Sofia at Reynan. Takte, saan sila nagpunta? Tara, umalis na tayo dito sa gulayan. Saan kayo pupunta? Mga walang hiya kayong nangimasok sa gulayan namin. Tama nga ang anak ko. Tamang-tama ang dating nyo. Dahil ilang araw nang walang dilig ang gulayan namin. Ngayon, ang mga laman at dugo nyo ang gagawin kong patapa sa aming mga pananim. Ah! Nagwala ang halimaw matapos sabuyan ni Dave ng dinurog na dahon ng talumpunay. Hindi naman makapaniwala si Junior sa kanyang nakita dahil umusok ang mukha ng nakakatakot na nilalang hanggang sa tumakbo to palayo. Pero hindi to tinigilan ni Dave. Sinundan niya ang aswang hanggang sa mga corner at doon nga niya sinabuyan ng kanyang mga pangontra hanggang sa malusaw ito at mamatay. Langya pre, ano yan? Mabuti na lang at tanda tayo. Muntik na tayong mapahamak dahil meron pa palang aswang bukod kay Sofia. Basta muna tayo rito. Tama? Tumakbo nga kagad sila pauwi ng bahay kung saan naabutan nila si Tia Nelly at Lolo Isko na gising pa at nag-uusap patungkol nga sa nasabing aswang. Dave, sinabi sa akin ng Tate Isko ang pinuntahan mo. Kasama mo pala si Junior. Ayos lang ba kayo? Ayos lang kami, Tia. Mabuti na lang at may ibinigay si Lolo Isko sa amin ng mga pangontra kaya nakatakas kami at napatay ang isa pang aswang. Isa pang aswang? Ibig sabihin Oo, Aling Nelia. Bukod kay Sofia, meron pa kaming aswang na nakainkwentro dun sa gulayan. Pero palagay ko naman, Tia, dalawa lang sila. Si Sofia, nakatakas at kasama niya si Reynan. Hindi na namin nasundan dahil nga dumating yung isa pang aswang. Huwag na muna kayong lumabas ngayong gabi. Siguradong kapag nadaman ng aswang na yon na napatay niyo ang kalahi niya, ay magwawala yun ng husto at hindi sa titigil hanggat sa hindi kayo napapatay. Mas mabuting palipasin na muna ang gabi para mas makasiguro. Pero paano po si Reynan, Lolo? Pasensya na, pero wala na tayong magagawa sa kanya, Apo. Matulog na muna kayong lahat dahil lumalalim na ang gabi. Wala nang nagawa ang dalawang binata kundi ang sundin ang sinabi ng matandang Ginoo. Si Junior nag-aalala pa rin sa asawa niya kahit ligtas naman ang lagay nito sa kabilang bayan dahil doon niya muna ipinagbakasyon. Nag-aalala pa rin sa asawa niya kahit ligtas naman ang lagay nito sa kabilang bayan dahil doon niya muna pinagbakasyon. Matagal bago sila nakatulog at kahit walang nagsasalita, ay alam nilang pareho silang gising at nakikiramdam lang sa paligid. Pareho nilang iniisip na baka biglang sumalakay si Sofia lalo na kapag nalaman itong napatay nila ang kung sino mang kapamilya ng aswang. Lumipas pa ang mga oras. Dala ng kaiisip ay narinig na lang ni Dave na mahinang humihilik ang kanyang kaibigan kaya pinilit na rin niyang matulog. Pagsapit ng umaga
ay nagising nga sila matapos tapikin ni Tia Nelia. Hindi muna nagtinda ang ginang pero ginising niya sina Dave at Junior para ibalita ang nangyari kay Reynan. Natagpuan nga kasing patay ang pahinante malapit nga sa gulayan at meron pang natagpuang bangkay na tila nasunog at kinikilalang ina ni Sofia. Parang nabingi ang dalawang lalaki sa kanilang narinig, kaya wala sa sarili silang bumangon sa higaan at tumakbo palabas ng bahay kahit kagigising lang at nakapaa. Pagdating nila malapit sa gulayan ay kumpulan na rin ang mga tao. Ang ilan ay nagbubulong-bulungan dahil sa hindi magandang nangyari. Katulad ng sinapit ng ibang biktima, wakwak nga rin ang katawan ni Reynan at ang ilang parte ng laman loob ay nagkalat sa sahig habang iba ay nawawala na halatang inubos na ng aswang. Dahil sa pangyayaring yon, ay hindi alam ni Dave kung ano pa ang kanyang mararamdaman sapagkat hindi na naman niya nailigtas ang isang tao at namatay na naman to sa kamay ng walang pusong manananggal. Mas lalong lumaganap sa kanilang lugar ang tungkol sa pag-asik ng aswang, kaya naging alerto na rin ang mga tao. Tuwing gabi ay meron ng palaging nagro-rondang mga kalalakihan upang masiguro na wala na itong mabibiktima pa at matutugis na rin nila. Nang malibig na si Reynan ay inisip-isip ni Dave kung paano matutugis ang manananggal sapagkat hindi talaga siya mapakali hanggang sa nananatili itong paligid-ligid. Hindi na rin nagpakita pa si Sofia dahil marami na ang naghihinala sa kanyang katauhan. Kahit ang kanilang gulayan ay marami na rin ang nagmamatsyag dahil sa maraming nadiskubre rito na bungo ng tao na kasamang nakatanim sa mga gulay. Si Junior naman ay pansamantalang naglaylo dahil sa takot na baka pati ang kanyang pamilya ay madamay na rin. Kaya ang naging katuwang na lang ni Dave ay ang kanyang lolo Isko at Tia Nelia na suportado naman siya, lalo pa at hawak niya ang anting-anting. Biyernes ng gabi, papalubog na ang araw at pauwi na si Dave galing sa simbahan dahil ipinabindisyon niya ang mga pangontrang ginawa ni lolo Isko. Eksakto naman na nakita niya si Sofia at ang lasinggerong si Boy D. Hindi siya nakita ng dalawa dahil kaagad siyang nakapagtago sa isang sulok. Sinundan niya ang mga ito ng palihim hanggang sa makarating sila sa bahay ng dalaga na nasa gitna ng gulayan. Palayo pa lang ay nakita niya ng naghahalikan ng dalawa kahit hindi pa man nakakapasok sa loob mismo ng bahay. Kitang-kita niya ang kasabikan ni Boy D na halatang pinasasakay lang sa kamay ng mapanlinglang na babae. Marahang lumapit si Dave sa nasabing bahay at pasimpleng sumilip sa sira-sira ng bintana. Mula sa isang silid ay nakita niya ng malinaw sina Sofia at Boy D na nagtatawanan. Nadinig pa niyang nagsalita ang dalaga. Kuya Boy D, nalinlang natin ang kalaban sa pag-aakala niyang isa kang biktima. Oo nga. Hindi niya alam, pinasakay lang natin siya sa patibong para makapagiganti tayo sa ginawa niya kay nanay. Nanlaki ang mga mata ng matangkad na binata lalo na nang mapalingon sa gawin niya ang dalawa na nagpalit na kagad ng anyong aswang. Tatakbo na sana si Dave nang pagtingin niya sa likuran ay may 3 aswang na nakaharang sa kanyang daraanan. Galit na galit ang mga to at naglalaway na halatang handa ng sumalakay. Napatingin din siya sa itaas nang makitang pumapagaspas na ang pakpak ng manananggal na si Sofia na halatang galit na galit din sa kanya. Wala ka ng kawala, Dave. Dahil sa ginawa mo sa nanay namin, magbabayad ka. Pipira-pirasuhin namin ang katawan mo at iwiwisik sa gulayan ang dugo at karne mo para maging pataba. Magbabayad ka! Kukunin ko ang ulo ng lalaking yan na pumatay sa nanay natin! Sabay-sabay na umangil sa galit ang mga aswang at pagkatapos ay umalulong din sila ng sabay-sabay bago sumalakay. Bumunot naman kaagad ng sandatang pangontra si Dave at saka to pinaghahagi sa mga aswang na sumalakay. Nang umalingaso ang amoy ng dinurog na talampunay ay nagpulasa ng mga aswang sa kung saan-saan. Sinamantala naman to ng matangkad na binata. Tumakbo kagad siya palabas ng gulayan pero sinundan siya ng manananggal. Hindi ka makakawalang hayop ka! Magbabayad ka dahil sa ginawa mo sa nanay ko!
Kuya Boydi, lusubin niyo ang hayop at patayin! Umangil na naman ang mga aswang at mabilis na tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Dave na dumukot na naman ng sandata sa kanyang bag. At bago pa makalapit ang dalawang aswang ay naisaboy na niya sa mga mukha nito ang dinurog na talampunay. Napahinto ang dalawang aswang habang tila mga bulating binudbura ng asin na nagsisipag-angil. Umuusok-usok muna ang mga to bago nasusunog na humandusay sa lupa at mawalan ng buhay. Nang gigil ng husto sina Sofia at Boydi sa kanilang nakita kaya napasigaw sila na nagbigay ng matinding kilabot sa buto ni Dave. Dahil kitang-kita niya ang galit ng nasabing mga aswang. Hindi niyo ako mapapatay dahil bago niyo pang gawin yon, uunahan ko na kayo! Natigilan siya matapos sakali ng isang aswang na hindi niya namalayang nakalapit na sa kanya. Inangat siya nito hanggang sa tila maghabol hininga na siya. Mabuti na lang ay merong tumaga sa kamay ng aswang at pagtingin niya ay gano'n na lang ang gulat niya pagkakita kay Junior. Pasensya ka na kung nahuli ang dating ko, pre. Salamat, Dave. Sasalakay pa sana ang aswang na naputulan ng kamay nang walang ano-ano ay merong nagwisik ng dinurog na talampunay mula sa kanilang likuran. Direktang tumama sa muka at katawan ng aswang ang dinurog na talampunay at katulad ng ibang aswang ay nangisay ito hanggang sa tuluyang mawala ng buhay. Paglingon ng magkaibigan sa kung sinong gumawa nito ay nagulat sila pagkakita kay Lolo Isko at Tia Nelia. Anong ginagawa niyo dito, Lolo? Tia, delikado rito. Halina kayo. Kailangan na nating umalis dito. Itong sa inyong mga hayop na aswang kaya! Gamit ang tirador niyang rabbit ay pinaulanan niya ang manananggal nito hanggang sa matama sa magkabilang pakpak at umiktad sa gulayan. Mga walang iya kayo! Anong ginawa niyo sa kapatid ko? Papatayin ko kayo! Naglumpasay din sa lupa si Boydi matapos siyang paulanan ng magkaibigan ng pinatuyong durog na dahon ng talumpunay. Nakaiwas pa siya pero hindi niya namalayan sa likuran ang tirador ni Lolo Isko na tumama sa kanyang tiyan. Napaluhod si Boydi na unti-unting bumalik sa anyo nitong tao, kaya nang makita siya ni Tia Nelia at Junior ay ganoon na lang ang gulat ng mga ito. Aswang ka! Aswang ka rin pala, Kuya Boydi? Kapatid niya si Sofia at matagal na nilang ginagawang libingan ng mga biktima nila ang gulayan na ito. Kaya dapat matapos na ang kanilang kasamaan. Hindi niyo kami mapapatay! Bago pa matapos ng aswang ang kanyang sinasabi, ay pinutol na ni Junior ang kanyang ulo na gumulong-gulong pa sa lupa habang tumatalsik ang nangingitim na dugo. At mula sa hindi kalayuan, sa kalagitnaan ng gulayan ay nakita nilang bumangon ulit ang manananggal at nagbabalak lumipad. Pero biglang sumigaw si Lolo Isko na natunto na pala ang katawan ng aswang na nasa loob ng bahay. Sige, subukan mong lumipad palayo. At sinisiguro kong wala ka nang babalik ang katawang manananggal ka. Mga walang iya kayo! Pagbabayaran niyo to! Nagyakang matanda ka! Nasabi niya yon sapagkat winisikan ng asin ni Lolo Isko ang putol na katawan ng manananggal. Makalipas ang ilang minuto nang makabalik na sa katawan at anyong tao si Sofia ay kaagad siyang tinalian at hinuli. Dinala siya sa plaza para mag-confess sa kanyang mga ginawa. Doon nga ay inamin lahat ni Sofia ang kanyang ginawa at matagal nang ginagawa ng kanilang pamilya. Noon pa man pala ang gulayan na nila ang nagsisilbing libingan ng kanilang mga biktima, kaya naman ang mga tanim nila ay talagang masustansya at malulusog. Noong nabubuhay pa ang kanyang lola ay labag sa kanilang batas ang mambiktima ng mga kababaryo. Subalit nang maisalin sa kanya ang sisiw para maging manananggal ay binali niya ang rule na yon. Nagsimula siyang mambiktima ng mga kabaryo sapagkat mahihirapan siyang maghanap sa ibang lugar. Nang malaman ng mga tao ang kanyang ginawa ay marami ang naggalit sa kanya ng husto at humiling na parusahan siya. Bukod sa pambubugbog, pandudura, pambabato at paghagupit ay hiniling ng mga tao na patawan din siya ng kamatayan.
dahil sa ginawa niya kina Hector, Romnick, Reynan at sa iba pang mga biktima. Teka lang mga kababayan, kung parurusahan natin siya ng kamatayan, hindi na rin tayo naiba sa kanya. Mamamatay tao na rin tayo. Subalit kahit anong pilit niya ay hindi napigilan ng mga tao. Nagawa pa rin nila ang kanilang gusto. Kaya ipinayo ni na Junior at Tia Nelia na wag na siyang makialam pa sa kagustuhan ng taong bayan. Itinali sa malapad na kahoy ang dalagang walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. At habang pinagmamasdan ng mga tao, ay nakangiti lang to sa kanilang lahat bago magwika ulit. Kung mabubuhay ako ulit, sinisiguro ko sa inyo na papatayin ko kayong lahat at wala akong ititira. Gagawin kong impyerno ang lugar na ito at ang mga katawan nyo ibabalandra ko sa bawat kalye habang natutuwa ko kayong pinagmamasdan. Pinaulanan na siya ng bato ng mga tao hanggang sa umaksyon na ang isa at sinunog na nga siya. Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayong lahat! Magbabayad kayong lahat! Tandaan niyo to! Magbabayad kayong lahat! Gaganti ako! Mga hayop kayo! Humiyaw ng humiyaw si Sofia hanggang sa matupok na siya ng apoy at tabo na lang ang natira. Wala namang imik si Dave na umalis na lang. Karumal-dumal man ang kaganapan pero naging maayos pa rin ang pamumuhay ng mga taga-baryo. Dahil din doon ay nakilala ng mga taong pamilya ni Dave na siyang tumulong upang magapi ang aswang na naghahasik ng lagim sa kanilang lugar. Nambungkali ng otoridad ang gulayan ni na Sofia ay marami nga silang nahukay na bungunang tao na matagal nang pinaghahanap. Umabot ang mga yon ng higit sa 100. Kumalat sa kanilang lugar ang tungkol sa pangyayaring yon, kaya agad na binuwag ang gulayan at inalis sa mga tanim doon. Matagal na panahong nanatiling walang nagmamay-ari sa nasabing lupain hanggang sa mabili na lang to ng gobyerno at matayuan ng pabrika. Ayon sa sabi-sabi ng ilang empleyado, ay marami ang nagpaparamdam na kaluluwa sa pabrika na sinasabing mga dating naging biktima ng pamilyang aswang. Wakas! Ako ang inyong lolo.